Okay, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ومن تمسك بسنة إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ating ipagpatuloy ang ating pag-aaral, masinsinang pag-aaral patungkol sa fiqh. Specifically, ang Kitab at-Tahara. Okay. Sambarakat. Okay, paki-close ang ano. Bro, Morales. So, alhamdulillah, natalakay natin ang al-ma'ul mutlaq o sinasabi nilang absolute water, no? Banggitin yung mga tubig, iba't ibang uri ng tubig na under ng category ng ma'ul mutlaq. Ano yun? Ha? Tubig ilog, tubig balon, tubig bukal, tubig niebe, ano pa? Okay, mayroon akong tanong. Bago at pagkatapos ng niebe, ano yun? Ilog. Bago pagkatapos ng niebe? Oh, bago magniebe at pagkatapos ng niebe, anong mangyari sa kanya? Tubig pang Bago magniebe, di ba? Bago siya mag-form ng niebe. Malamig. Ano yung ano siya? At pagkatapos ng niebe, ano siya? Yelo. Mali kayo eh. 8, 9, Gs. Uy, may sipon dyan. Alam nyo. O, tama na. Iinginin nyo eh. Okay. So, another question. Ano yung pangalan ng balon? Nabagin sa hadith? Buda. Okay. So, tubig ilog, tubig dagat, tubig balon, tubig ng thalj at saka barad, tubig ng bukal, at the same time ay tubig ng zamzam. Okay. So, lahat ng issue na may kaugnayan sa zamzam, pag-inuman o paglinis ay natalakay natin, alhamdulillah. So, mayroong tinatawag na another, which is ikawalo mga kapatid, tubig na pinainitan o pinakuluan. O ang tawag niya as alma al-musakhan. Ano ang rules ng alma al-musakhan? Okay? Alma al-musakhan. Al-musakhan. Okay, from the word sakhana. Okay? Tubig na pinainitan o pinakuluan. So, pwede mong gamitin nating paglinis o pagtahara ang tubig na ito mga kapatid, no? So, mayroong iba't ibang issue sa ilalim ng uri na ito. Unang issue, ano yung hukom? Ano yung hatol sa tubig na pinainit sa pamamagitan ng araw? Okay? Sa liam natin, no, maraming pamamaraan paano painitin yung tubig. Either sa pamamagitan ng araw, ibababad sa ilalim ng araw, o di naman kayo sa pamamagitan ng electric. Diba? So ngayon, ang issue na ito, yung ang tubig na pinainit sa pamamagitan ng araw. Diba? Kaya makikita natin, diba? May mga tubig na nakastambay lang dyan sa labas, tapos sobrang init, lalo pat sa summertime.
Ang tawag dyan, mga kapatid, ay... Uy. Hindi ka naman galit, no? Ang tawag dyan is ay al-mushammas. From the word shams. Al-mushammas. Okay? Ang tubig na pinainitan sanhi ng araw ay al-mushammas. Okay? Al-mushammas. So, pwede ba ito, mga kapatid, na gamitin ang tubig na mainit o pinainitin ng araw? But of course, logically speaking, mainit siya, napakahirap na kung gamitin yun. Diba? Alam mo, kung baga umuusok no, sa init, tapos gagamitin mo yon anong tawag sa yun yan pag ginawa mo yan? Hindi. Okay, kailangan mo ng hospital. Diba? Kailangan namang gagamit ka ng talagang kumukulong tubig, no? Paggamitin mo pang wudu o pagligo. Inilapnot ka nun. So, ang tinutukoy dito, mga kapatid, yung nanggaling na sa init, na mula sa sanhi ng tinatawag na araw. Yun ba? Halimbawa, nainitan siya, no? Sobrang init. So, siyempre, mainit ang tubig. So, mga ilang saglit, naging malamig siya. Okay, yun yung tinatawag na mushammas. Now, if you can bear, na gamitin yung mainit na sanhi ng araw, then yun ang issue din. Pwede din, walang problema. Okay. Now, ano ang hukom ba sa bagay na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? So, ang hukom, jaiz, pinahihintulutan ang paggamit ng tubig na pinainit sa ilalim ng araw. Sabihin, pag sinabi natin, ang tinanong kayo anong hukom regarding sa mga issue na ito, either jaiz, pwede, haram, hindi pwede, okay, o di naman kay mubah, allowed, permissible, okay, yun ang ibig sabihin ng hukom. You know? Hindi yung natin pinag-usapan dito no, kung pwedeng ibenta o hindi. Okay? Kasi that's another subject na may kaugnayan sa buyo. So sa atin, tahara tayo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay, halimbawa, ito yung mga tulad ng paggamit ng solar power na magpapainit ng tubig. Solar power, alam mo yung solar power? Oh. Hindi solar power. Solar power. Okay, ano ba yung forma nun? Hindi ko rin alam yun. Okay, na kahit na walang araw, pwede yun? Hindi, basta may power siya. May sinag. Di ba gumagana ang solar kahit ulan? Oo. O, sabi ko sa iyo eh. Okay. So, para of course, ito ay pinahihintulutan para sa paglilinis ng walang pag-ayaw. No? At ito ang opinion ng mga scholar ng Hanabila. Ito yung opinion ng scholar ng, sabihin natin, ng mga Hanabila. Okay? At tanong, kanino ano ito? Opinion na ito na pwede? So, basically, pagdating sa tinatawag na hukom, okay? Ano ang hatol? Ito ay tinatawag na jaiz. Okay, ang ibig sabihin ay pinahihintulutan. Okay? Permissible. You know? Okay, nang walang pag-ayaw. Now, kanino opinion ito? Anong tabila? Hanabila. Pag Hanabila, ito ay kinabibilangan ng mga scholar o estudyante ng madhab ni Imam Ahmad bin Hanbal. Ang tawag sa kanila is Hanabila. Okay. So ito rin, of course, ito rin ang opinion, hindi lang kay Hanabila, ito yung opinion ng Zahiriya. Mga scholar ng Zahiriya. Okay? Alam niyo ba, for of FYI, Zahiriya. Alam mo ba yung mga scholar ng Zahiriya? Sila yung mga grupo ng mga scholar, mga kapatid, na ang binagbabasihan lamang ay ang literal na teksto. Okay? Literal na teksto. Halimbawa, ito yung mga grupong scholar, baka mayroon kayong kakilang ganitong scholar. Halimbawa, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halimbawa, may mga teksto na may kaugnayan sa pag-uutos. Di ba? Inutusan tayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sa kanila, sa kanilang school, sa kanilang pag-aaral o kaalaman, pag sinabing utos, wajib yun. Okay, wala sa kanila ang voluntary, wala sa kanila ang tinatawag na, kumbaga ay kusang loob. No? Bagko sa kanila, pag sinabing utos, automatically na yun na ito ay wajib. Kasi nga, meron silang principle na al-amru yaqtadi al-wujub. Ibig sabihin, kapag utos, nagpapahiwatig ito ng pagiging obligado. Yun sa kanila. Whereas, of course, sa ibang grupo ng mga scholar, bukod sa kanila, okay, hindi lahat ng utos ng propesa lang ay kinukonsider na wajib. Maaring ang utos na ito ay mandub o kaya sunnah. Okay, halimbawa sa pagligo ng Jum'ah. Pagligo ng Jum'ah, karamihan sa mga scholar, ang hatol ay sunnah. Although, ang teksto ay nagsasaad na ito ay pag-uutos. Ulitin ko ha, baka magkamikos-mikos naman yung mga kaalaman ninyo dyan. Okay, amar. Amron. Okay? Ang amar, basically, ang ibig sabihin ng amar is command. Right? Ibig sabihin, utos. Utos siya. So, sa mga zahiriya, pag nag-utos kapag ang teksto, ang laman, alam mo yung teksto? Matan, yung ibig sabihin, teksto ng hadith. Okay, maging yung aya. Okay? Pag ang teksto ay nagsabi na inutusan tayo o ipinag-utos sa atin, para sa mga zahiriya na ito, wajib sa kanila yun. Ibig sabihin, kinakailangan mong sundin. Okay? Pero, sa ibang mga scholar, tulad ng Ahlussunnah wal Jama'ah, tulad ng mga Hanabila, tulad ng tinatawag na sabihin natin, of course, Ahlussunnah naman ng mga Zahiriyah. Okay, pag nag-ano sa fiqh, pagdating sa fiqh. No, sa mga Malikiyah, Shafi'iyah, hindi lahat ng utos, no, na nakasaad sa teksto ay obligado na. Some of it ay mayroong tinatawag na mandub or sunnah. Okay, tulad ng pagligo sa Jum'ah. Pagligo sa Jum'ah is desirable. Ito ay tinatawag na sunnah. Sunnah muakkada. Okay? Malinaw? Subalit, kasi bakit may mga another proof na nagpapahiwatig yung ibang mga sahaba during the Friday na ang iba sa kanila naliligo, ang iba sa kanila hindi naliligo. Diba? So, yun yung mga kapatid. So, yun, at least meron kayong idea. So, ito yung isa sa mga opinion ng mga Zahiriyah at isa sa dalawang opinion ng mga scholar ng Malikiyah. Okay? Okay, ibig sabihin, one of the two opinions of Malikiyah. Okay? Nangangahulugan na mayroong iba't ibang opinion ang mga scholar ng Malikiyah dito. Di ba? So, usas, bakit ba ganun? Bakit may mga ganyan-ganyan sila mga opinion? O wala tayong, trip nila yun, wala tayong magawa. Okay? So, sabagkat, maaari kasi mangyari ito mga kapatid, yung asyumusammas na ito, o kaya yung sa musahan na yan, pwede mong, pwede mong applicable in a certain situation eh. Pwede mong mangyari sa'yo yan eh. Alam mo, sa disyerto ka. Diba? Wala kang aircon. Diba? Tapos, walang masisilungan ng tubig. Tapos, anong gagamitin? Anong gagawin mo? Magtatalo ka ngayon, ano ba? Pwede ba gamitin ito? Diba? So, somehow, dadapo sa isip mo yung mga bagay na yon. So, at least advance ka. Ito yung mga nang advance mag-isip. Okay? O sa mga traveler, ano mang katulad nito. No, yun yung mga kapatid, no? Then, isa sa mga posisyon ng mga Shafi'iyah. Ito rin yung mga, some of the position ng mga Shafi'iyah. Ganito rin. Pag sinabing Shafi'iyah, yun yung mga scholar ng Imam Shafi'i. Rahimahullah. Marami yan sa Mindanao. Okay? At piniling posisyon ni na Imam Nawawi, at Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, at ito rin ang hatol o fatwa ng Permanenting Committee dito sa Saudi Arabia. Okay? So ito rin yung mga scholar na kilala. Kilala niyo si Imam Nawawi? Sige nga, ano ang pinaka-famous na book ni Imam Nawawi? Masya. Tama, Arba'in an-Nawawi. 40 hadith of Imam Nawawi. Diba? Na kung saan until now pinakikinabangan ng mga estudyante sa lamang sulupalop ng sandaigdigan. And hopefully, lahat kayo ay nakinabang, no, sa book na yan, mga kapatid. You know? Kasi kami, ng mga estudyante ng Alhambra noon, ay talagang hindi namin tinantanan yan hanggang sa matapos sa explanation ng 40 hadith ng Nawawi. Okay? At gayon din, ito ang opinion ni Ibn Taymiyyah. Sino nakakilala kay Ibn Taymiyyah?
Di ba? Kilala si Ibn Taymiyyah? Oh, anong book ang famous na ano niya? Ha? Oh, ang Al-Aqidatul Wasatiyah. Okay? Ibn Qayyim. Okay, si Ibn Qayyim at saka Ibn Taymiyyah, magkaano-ano sila? Okay? Tropa, no? No, ito yung mga gusto kong yan, at least para magkaroon kayo ng additional knowledge sa mga scholar. Hindi lang puro si libro yung mga alam ninyo. Okay? At kung ano, kung sino-sino pa. Malinaw? Si Ibn Qayyim, ito ay one of the greatest student Ibn Taymiyyah rahimahullah. You know? Yan sa mga talagang dambuhala pagdating sa kaalaman, mga kapatid, no? Si Ibn Qayyim rahimahullah, no? Isang estudyante ni Ibn Taymiyyah rahimahullah. Alam niyo ba si Ibn Taymiyyah na hindi siya nakapag-asawa? Dahil lamang sa kaalaman? Okay, and yet some of you, duwaya? Sorry naman. Nabanggit lang. Okay. Nino? Ibn Taymiyyah. Okay? Siya ay nilaan niya ang kanyang buong buhay sa pagsaliksik ng kaalaman. Mashallah tabarakallah. Okay, according kay Imam Nawawi rahimahullah, kung bakit ito'y nagiging hatol niya mga kapatid, na ito ay pinahintulutan, sinabi niya ang pinakatamang opinion sa mga tuntunin ng ebidensya o ng katibayan ay hindi ito lubusang makro. Kasi may mga nagsabi na ito ay makro. Ano ang ibig sabihin ng makro? Makro. Okay? Baka naman iisipin nyo, yung makro na ano, pangalan ng store. O, pagdating sa hukup, pagdating sa pangahatol, ano ang ibig sabihin ng makro? Oh yes, alam na hindi ka nais-nais yun. Paano siya i-apply? Anong pagkaiba ng haram sa makro? Haram, hindi pwedeng gawin. Ang makro, pwedeng gawin? Ito yung mga... Okay. Meron tayong tinatawag na haram at saka makro. Okay? Lahat ng ito, under sa kategory ng nahi. Pagbabawal. Parehong bawal yan, mga kapatid. Okay? Ang makro ay bawal, ang haram ay bawal. Parehong bawal, parehong ano yan. Okay? Parehong kabilang sa pagbabawal. Pero ang isa mas mabigat kaysa sa isa. Oh, sana mas mabigat? Haram. Sana mas magaan? Makro. Anong pagkakaiba nila bukod sa pagiging bigat at magaan? Ang talino talaga ng utak nitong taong ito, no? Okay. Yan. Ang pagkakaiba niyan, haram, kapag ginawa mo, may pagkakasala ka. May pananagutan ka. Kapag hindi mo naman ginawa, depende sa layunin. Okay, pag ang layunin mo, hindi mo ginawa kasi natatakot ka sa Allah, may reward ka. Okay? Dahil, pag hindi mo ginawa dahil umahanap ka lang ng tsansa, okay? Don tiyempo. Hindi na walang reward yun. Okay? So, depende sa layunin yun. Pag-iwas doon sa haram. Makro, kapag ginawa mo, wala kang pananagutan. Pero kapag iniwasan mo, depende rin sa layunin. Okay? Pag iniwasan mo dahil ito ay, bakit? Dahil walang duda, dahil ito ay, sabihin, under sa pagbabawal, or something like that, ayaw mo rin ma-full sa mga bagay-bagay, di ba? Natatakot ka sa Allah, ano pa man, then, okay na sinunod mo ang sunod ng proposal lang, mayroon kang reward sa bagay na yon. Okay? So, ibig sabihin, sa madaling salita, ito may pananagutan, ito walang pananagutan. Okay? Padal. Okay, of course, may mga principle na ang iba sinasa kanila na may mga narinig kayo. Pagpalagian, ginagawa ang makro, ay mapupunta sa haram. Actually, walang batayan sa bagay na yun. Okay? Walang tinatawag na batayan. Walang kumbaga, ako rin sa mga ulama, walang batayan sa ganung prinsipyo na kapag lagi mo ginagawa ang makro, ay magiging haram siya. Okay? Magiging tinatawag na haram. But of course, as a Muslim, as early as possible, as much as possible, iniwasan niya yung tinatawag na makro. Pero kapag nagawa niya yung mga kapatid, we don't, kumbaga sabihin natin, wala masyadong istrikto.
Okay? We don't masyado condemn, ika nga. Malinaw, dahil wala naman siyang liability dun eh. Kapag ginawa niya yun. You know, somehow, baka mayroong reason kung bakit niya ginawa. And that is, babay na huwa bay na Allah. Ang sa atin naman is, papayuhan lamang. Okay? Pagpayuhan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay, yung mga kapatid, no? Kasi may mga nagsabi, halimbawa, ito, i-attach natin yung issue, may mga eskola nagsabi na ang makruh ang paggamit ng tubig na musakhan or musyammas. Okay? Musakhan o tinatawag na musyammas. At ito ay pananaw ng karamihan sa mga scholar at walang mapagkakatiwalaang ebidensya para sa pananaw na ito ay makruh. Kasi makikita mo ilan lamang yung sumangayon na ito ay pwede. Hanabila, Zahiriya, Sababdofino, Malikiya, Shafi'iyya, Imam Nawawi, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim. Ilan lamang yung mga nagsabi na pwede. And karamihan sa mga scholar na isang sinasabi nilang makruh. Okay? Lubat ba? Ay, hindi sa akin yan. Hayaan mo siya. Okay? Malinaw? So may mga nagsabi na yung makruh. Pero sa atin kasi, sa principle kasi ng Sharia, ito masinsinang pag-aaral kasi ito mga kapatid, fiqh. Okay? Pambabatas ba? Kaya ito'y payo ko, mga estudyante kayo, huwag kayong umasta na kagaya ng iba na hindi mga estudyante. Ang mga estudyante, maingat sila pagdating sa hatol. Okay? Yung mga hindi estudyante, walang pakundangan. Haram yan. Makruh yan. Okay? Pwede yan. Na wala silang tinatawag na wala silang pinatutunayan. Wala silang proof. Malinaw? Kaya naman, pag naghatol ka sa isang bagay, dapat alam mo yung principle mo. Mayroon kang proof. Okay, may dalil ka. Okay. Kaya may mga ulama nagsabi na ito'y tinatawag na makruh. Now, anong kanilang justification kung bakit sinasabing makruh? Kasi nga mainit. Okay? Okay. Mainit nga kasi. Di ba kasi bakit? Yung kanilang iniisip, siyempre yung kalagayan mo, di ba? Yung kondisyonis mo, baka sa ganun masira ka, mapahamak ka, mga ganun mga bagay. Di ba? O, di ba? Halimbawa, ikaw ay gumagamit ng chinchansu o gumagamit ka na sabihin natin RDL tapos magbudo ka ng napakainit nga naman, ay na para kang barbecue. Oh. Yes. Sa level naman ng, gaya sa tubig na pinakarawan, may level naman yan kung gano'ng kainit, di ba? Oo, Kung mayroon. mayroon yung warm lang o warm. Masya Allah, tabarakallah. Ibang level na tayo ngayon, ha? Okay. Totoo naman talaga. Yes, yes. Di ba? Of course, nasa sayan, mararamdaman mo, wala namang nakasabi na kasi masyadong details naman yan kung okay, measurement na ng ng hotness and coldness temperature. Okay? You know? May mga Celsius na tayo niyan, mga kapatid. Eh, kung sasabihin natin na ito ay makruh, sabi Imam Nawawi, kung ganon, ito ay karahatu tanzihiyya. Okay? Ibig sabihin ng karahatu tanzihiyya, ito ay kung ano ang bahagyang ipinagbabawal ng Sharia, hindi bilang isang obligasyon na kailangan talikuran ito. Okay? Yan tinatawag na karahat at tanzihiyya. Okay? Kasi merong dalawag ng karaha. Okay? For your information, okay? Dalawang klase ng karaha. Okay? Okay na to, ha? Okay, from the word karaha. Karaha. Okay, karaha. Pag sabing karaha, diyan ang galing yung makruh. Kumbaga, kapuot-puot, no? Na dalawang klase yan, mga kapatid. Una-una, karaha, tanzihiyya. Okay? Then, karaha tahrimiyya. Okay? Tahrimiyya. Dalawa yan. Ito yung tanzihiyya, ito yung tinatawag na, sabihin natin, makruh. At ito yung haram. Halimbawa, sa mga teksto ng hadith, karaha Rasulullah SAW, no? Ibig sabihin karaha, dinisregard o di naman kay kinapupuutan ng Propeta Muhammad SAW, dinislike ng Propeta SAW ang bagay na ito. No, yung mga scholar,
saan sa dalawa mahuhulog yung karahan na yun? Di ba? Sa tanzihiya o sa tinatawag na tahrimiya? Sa pagiging makruh o sa pagiging tinatawag na haram? And that is the, kumbaga, rule of the scholars, mga kapatid, para sa ganun siyasatin kung ito ba ay kabilang sa makruh o kung ito ba ay kabilang sa haram. Okay? Kung scholar ka, kabilang ka sa kanila. Okay, so sinasabi ni ito ay makruh o karaha, mahulog sa karatan zihiya yung paggamit ng tubig na pinainitan sa araw. At hindi pinipigilan ito ang pagiging wasto at tanggap ng kadalisayan. Sabi ko, pag ginamit ito, still na acceptable pa rin yung tahara na ginagawa mo. Particular na sa mga paggamit ito sa katawan at ito ay mawawala sa pamamagitan ng pagpapalamig nito ayon sa pinakatamang posisyon at sa ikatlo ay ang mga doktor ay magsusuri at ang Allah higit na nakakaalam. Okay, so walang batayan sa pagiging makruh ng paggamit ng tubig na pinainitan ng araw at walang napatunayan mula sa mga doktor tungkol dito. Kaya ang tama ay igiit na walang makruh dito. Bagos ito ang tamang bagay na sumasang-ayon sa katibayan at teksto ni Imam Shafi'i dahil sinabi niya sa hindi ko hinatulan ng makruh ang musyammas maliban kung ito ay hindi nagustuhan mula sa panig ng mga dalubhasang doktor. Okay, ibig sabihin, di ba isa sa mga opinion ng Imam Shafi'i, no, sinasabi na ito ay makruh. Pero sabi niya sa kanyang sarili, hindi ako naghatol ng makruh. Maliban lamang kung sasabi ng doktor na yung paggamit nito ay talagang nagbibigay sa iyo ng epekto. Okay? Kasi may mga sensitive skin, mga kapatid. No, may mga makapal naman talaga yung mukha. Alam natin yan. Okay? Kaya kahit init ay hindi talaga matatablan. Okay? Walang personalan. Kung ikaw ay medyo nasaktan, di ba? Trabaho lang tayo. You know? Okay. Ibintay niya, of course, masyado ka kasing literal, may mga kapal naman talagang mukha, di ba? Bakit ba kayo na-guilty? Hindi naman ibig sabihin yung hiya, kapatid. Okay? Iba yung usapan yung hiya. Yung kapal talaga, yung layer talaga ng mukha. Di ba? Yung mga African, tinanong makakapal yung mukha nila, talagang hindi sila susunog. Now, tunghayan natin ang opinion ni Ibn Taymiyyah rahimahullah. Si Ibn Taymiyyah ay nagsabi, ito ay isinalaysay sa authority ni Omar na sinabi niya, huwag kayong magligo gamit ang musyammas sapagkat ito ay nagdudulot ng ketong. Eto. So mayroon, ba't iniris talaga yung amadad sa kamaw doon? Okay. So, sinabi ni sinong Omar? Omar bin Al-Khattab. Bin Al-Khattab. Yung sahaba, mga kapatid, pangalawang khalifa. Sinabi ni Umar bin Al-Khattab, sabi niya sa kanyang mga nasasakupan, huwag kayong gumagligo gamit ang musyammas. Ano yung musyammas? Tubig na pinainitan sa araw. Sapagkat ito ay nagdudulot ng ketong. Alam mo yung ketong? Sakit sa balat yung ketong. Ano sa English yung ketong? Leprosy. Okay. Kapatid, una-una, hindi basta-bastang tao ang nagsabi nito. Sahaba, khalifa. Okay? Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu. Pero yet, kahit gaano pa kataas ang kanyang posisyon sa buhay o sa mundong ito, hindi siya perfect. Okay? Hindi siya tinatawag na perfect. Alam mo kung sinong perfect? Yung nasa ilalim ng lupa nandun sa Madina. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay perfect pagdating sa batas, pagdating sa tinatawag na mga hatol, perfect pagdating sa ugali. Okay? Siya ay tinatawag na perfect. Pagdating sa din, siya ay tinatawag na perfect. Okay? Apart from Prophet Muhammad, peace be upon him, nobody is perfect. Even though they are Sahaba, Khalifa. Ibig sabihin, may mga opinion na talaga ang kanila, sariling opinion nila yun. Diba? May mga prinsipyo sila na sarili nila yun. Pero we have to respect na ito ay sa kanila. Okay?
Hindi porque, ay, sinabi pa ng Umar Khattab yan, ano bang klase siya? Hindi mo pwede sabihin, ano bang klase si Umar na yan? Bakit yan ang ganyan opinion niya? Who are you to say that? Di ba? Ikaw ba ay sabihin natin, no? Ikaw ba ay ka-level, ika nga ng iman ni Umar bin Khattab? Hindi, mga kapatid. Malinaw? Kaya naman, ito yung mga, gusto kong educate kayo sa bagay na ito. Yung mga scholar, alam nila kung ano yung sinasabi nila at ginagawa nila. Ikaw, tayo, wala tayo sa kalingkingan ng mga scholar. Ano man yung akala mong mali sa mga scholar, isa yun na yun. Huwag kang gumawa ng fitna. Okay? Kung kaya mong pagsabihan yung scholar na nakapag-aral, sabihan mo sa pamagitan ng kaalaman. Kasi may kaalaman yan. Linaw? Hindi yung lumalabas sa mas marunong ka pa sa kanya. Nakakahiya. Ilang years siya nagsunog ng kilay. Para lang pag-aral at maintindihan ng Quran. So, yet hindi siya perfecto. Okay? Tapos ikaw ngayon, nag-aral ka lang sa Islamic Center, di ba? Umaasa ka na mas maalam ka pa sa kanya. Ay, hindi naman pwedeng ganun, mga kapatid. Okay? Hindi yan yung etiquette ng isang estudyante ng kaalam. Ayun no? So kung opinion yan, opinion yan. Kanyang opinion yan, mga kapatid. At yan ay siya liable sa tinatawag na opinion niya. Pero hindi ibig sabihin na hindi natin sisiyasatin at hindi natin pwede sabihin na okay yan kasi opinion niya yan. Kasi sahaba siya, kasi tinatawag na ano siya. Khalifa siya, hindi. Pag-aralan natin kung tama ba ang opinion niya, i-adapt natin kung tama. Pero pag hindi, iwanan natin. Simple as that. Di ba? Okay. So yun. So sabi nga ni Ma'am Ibn Taymiyyah, ito yung sinabi ni Umar bin Khattab, na huwag kayong gumamit ng tubig, Bisaya, tubig, ika nga na mo siya mas, kasi nga nagdudulot ng ketong. Ang tanong, napatunayan ba? Na ang paggamit nito ay nagdudulot ng ketong? Na hindi napatunayan. Okay? Hindi napatunayan. Marahil, nasabi ito ni Umar bin Khattab kasi na-observe niya na may gumamit nito. Marahil, pag sabi marahil, take note, ha? Okay. Ibig sabihin na marahil, ibig sabihin, supposing, ika nga, na nasabi niya yung kasi mayroon siyang nakita na sa isang tao, dalawang tao, pero hindi ibig sabihin na applicable yun sa lahat ng tao. Yung nangyari doon sa isa at dalawang tao. Okay? Kasi bakit? Kasi unang-una, walang malinaw na teksto sa hadith o maging sa Quran na sinabi ng Allah, na sinabi ni Propeta Muhammad na bawal kang gumamit ng tubig na pinainitan na sanhi ng araw. Wala. Kasi kung merong teksto, walang pagtatalunan, kapatid. Di ba? Walang pagtatalunan. So ngayon, maintindihan ninyo na kaya nagkakaroon ng iba't ibang opinion. Yung mga scholar. Okay? Kasi kung mayroong malinaw na teksto, walang pagtatalunan. Okay? Ganun lang nangyayari eh. Diba? Tayo lang naman yung mahilig makipagtalo eh. You know? Kahit na sinabi ng referee na ganito, makipagtalo pa rin. Okay? So ito ay wala. Sabi ni Ibn Taymiyyah, yes. Sabihin ng salita ni Umar bin Khattab, pare naman. Yes. Yan ay according sa tinatawag na kanyang opinion, sariling opinion lang. Okay? Sariling pag-estimate, sariling pagbulay-bulay, sariling decision. Oh. Kaya sabi ni Ibn Taymiyyah, ito ay wala dahil ginagamit pa rin ito ng mga tao. At walang sino man ang naitala na nagkaroon ng ketong dahil dito. At dahil kung iyon ay totoo, walang pagkakaiba sa pagitan ng kung ano ang nilayon ng musyammas at kung ano ang hindi nilayon. At ang athar o naiulat mula sa mga sugo at mula sa mga sahaba, kung ito man ay napatunayan, ay marahil narinig lamang iyon ni Umar. Kaya ipinagbawal niya ito gaya ng pagbabawal ng Propeta Sallam sa pulinasyon ng mga puno ng palmera at siya ay nagsabi, wala akong nakikita na ito ay may anumang pakinabang. At pagkatapos ay kanyang sinabi, antum a'lam bi amri dunyakum. Higit na kayo ay mahusay sa kaalaman ng isang teknikal na kasanayan sa mga makamundong gawain ninyo. Dahil ang bagay na ito ay sinasangguni sa ada o gawain ng tao. Okay, so ibig sabihin dito, mga kapatid, no? So walang malinaw. You know? Even the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon sa specific na nabanggit natin na hadith, nung alamin pollination, ito ay sa mga farmer. Mayroon kayong farm? Your Honor? Sa mga farm, pollination, di ba? Paano ba yun? Yung sa, parang, kasi mayroong gender yung mga puno eh. Gender at saka may ginagawa nila para magkaroon ng mag-produce ng sumaila sa pollination. Anong Tagalog ng pollination? Sa mga Tagalog dito? Pollination.
Pero alam niyo lahat yung pamamaraan ng pollination? Pagpupunla baga. Okay. So, pagpupunla, sa Batangas, pagpupunla? Pagpupunlay. Okay. So, sa pollination, nung nakita ito ni Propeta Muhammad SAW, so si Propeta SAW, wala siyang tinatawag na, wala siyang background sa gawain na yaon. Kaya nung nakita lamang niya, yung mujarrad bin nadar, yung meron na pagtingin lamang niya, kaya sabi niya, wala akong nakikita na ito ay may anumang pakinabang. Parang sana, huwag niyong gawin yan kasi wala akong nakitang pakinabang dito. Subalit, nung na-discover niya na yung gawain ng mga farmer na ito ay may pakinabang, then binawi niya ang kanyang unang sinabi. Anong sinabi niya, mga kapatid, nung binawi niya? Sabi niya, antum a'lamu bi amri dunyakum. Sabihin, higit na kayo ay mahusay at maalam, no, ng isang technical na kasanayan sa mga makamundong gawain ninyo. Ibig sabihin, kayo higit nakakaalam sa mga bagay na yan. Okay? Expert kayo. Kung live the expert. Di ba? So, yun yung mga kapatid. So, ibig sabihin, even the Prophet Muhammad, umaamin siya. Binabawi niya ang kanyang, sabihin natin, ang unang salita niya na kung saan medyo hindi akma at hindi tugma doon sa kalagayan. Even the Prophet Muhammad. So, walang mali, mga kapatid, na bawiin natin yung ating mga sinasabing mali. Mga naunang sinabi natin, ay, nagkamali pala ako. Sorry naman. Tao lang naman tayo. Di ba? Okay. Kasi maging Propeta Muhammad ay, kumbaga, nag-admit siya sa kanyang sarili. You know? So, yun yung mga kapatid. Na kung kaya, sabi dito, sa usapin na ito, nasabi ni Umar Khattab yun, marahil narinig, marahil nakita, pero walang napatunayan. Walang tinatawag na napatunayan. At ang higit na nakakaalam sa bagay na ito, kung magkakaroon man ng ketong, sino yun? Yung mga dalubhasa. O, yung mga eksperto sa medisina, yung mga doctor, okay? Yun talaga yung ating isasangguni doon. You know? Kaya pumunta kayo mamaya sa Fakih. Okay? Hospital. Itanong nyo doon. Kay Anwar. Now, pagdating naman kay Ibn Qayyim, since sa opinion na ito, sabi ni Ibn Qayyim, rahimahullah, walang mapananaligang hadith o athar tungkol sa tubig na pinainit sa araw. Anyway, anong ibig sabihin ng athar? Okay? At walang sino man sa mga sinaunang doktor ang hindi nagustuhan ito. At hindi rin nila ito ipinuna. At ang sobrang init na tubig ay tinutuno nito ang taba sa mga bato o kidney. Uy! Di ba may mga mga medical expert din, no? Ibig sabihin, ang paggamit ng mainit na tubig, although ang physical yung, kumbaga, natatamaan ito, pero merong apekto pala ito sa tinatawag na loob. Okay, Latin. Na kung saan kapag gumamit ka ng mainit na tubig, tinutuno yung mga taba, mashallah tabarakallah, sa mga bato. Okay, tinatawag na kidney. Mga taba doon sa kidney. Yun yung mga sabi ng mga expert, doktor. Okay? Sinagbanggit. Sinabi ni Ibn Qayyim, rahimahullah. Si Ibn Qayyim is a doctor. Subhanallah. Okay? Si Ibn Qayyim, mayroon siyang book na, siya yung author ng book na yung yung tafsir ng mga panaginip. Meron siyang book niyan mga kapatid. Interpretation of the Dreams. Okay? Kay Ibn Qayyim, rahimahullah yun. Okay, mga kapatid. Now, ano ibig sabihin ng athar? Athar. Okay? Athar, mga kapatid, walang duda, ito ay sabihin natin, no? Isang salaysay, okay? Bukod kay Propeta Muhammad, bukod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang aming sabihin, athar. Halimbawa, kaya ito, sabi ni Umar Khattab, na ang paggamit ito ay nagsasanayang ketong, hindi yan hadith, kundi athar ang tawag. Malinaw? Athar ang tawag, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Malinaw? Okay? Ayan, alam niyo ba kakaiba nun? So, pag-athar, ito yung sinakasabihan ng mga sahaba. O kaya ng mga bukod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawag dyan is athar. Okay. Now, of course, ayon sa mga permanent committee ng ating mga scholar, na kung saan ay itinanong tungkol sa paggamit ng solar water o solar heaters, at ito ay sumagot, wala kaming alam na may tunay na ebidensya na nagbabawal sa paggamit ng solar water. Okay, mga kapatid. So, yun ang malinaw, no? So, anong patunay? Anong patunay natin na pwedeng gamitin para sa atin, pwedeng gamitin yung al-musyammas o al-musakhan.
Una, ang musammas na tubig ay tinatawag din na tubig. Yan ang principle. Tubig din yan. Hindi man putik yan. Na kung kaya, sakop ng pangkalahatang kapaki-pakinabang na proof para sa kadalisayan ng tubig. Hindi ito maaring ibukod maliban sa kung may ebidensya. Ibig sabihin, kahit ganun pa man, okay, ganun din yan. Malinaw? Kahit musammas pa yan, o anumang tawag dyan, okay, tubig pa rin yan. Hindi pa rin siya maaalis sa pagiging tubig. Ang prinsipyo ng Islam, tandaan natin ha, fiqh tahara tayo. Ang prinsipyo ng Islam, kapag ang isang tubig ay nanatili pa sa pagiging tubig nito, hindi mo pwede siyang alisin sa pagiging tubig. Maliban lamang kung mayroon kang proof. Malinaw sa inyo yan? Ulitin natin. Okay? Anong prinsipyo? Ang tubig ay mananatili sa pagiging tubig. Okay? Sa pagiging likas nito. Okay? At hindi mo pwedeng alisin ang hukom nito, no, sa pagiging tubig nito, maliban kung mayroon kang proof. Malinaw? Na kung kaya, tubig itself, bilang pangkalahatang pruweba, pwede mong gamitin yun sa paglilinis. That's the general principles. Okay? Yun yung mga kaida na dapat ninyong maunawaan, maintindihan. Kasi pag sinasabi mong naaalis na ito, nang dahil lamang sa init ng araw, show me the proof. Okay? Sabi nga ng Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Provide your proof, O people, if you are truly believers. Okay? So yun. Pangalawa, ang pangunahing prinsipyo ay hindi ito inaayawan or hindi ito makro. At ang tubig na ito ay pinainit sa isang malinis na bagay, kaya walang dahilan para ito ay ituring na makro. Diba? So not unless kung may tae talaga doon, o kaya hinati mo, yung kalahati ihi, yung kalahati ay tubig, ibang usapan naman yun. Diba? O di naman kaya kalahati ay juice, kalahati ay tubig. Di ba? So that's another issue. You know? So yun ay pure water. You know? Tapos ay niinis sa pamamagitan ng sangkap na, sabihin natin ay mainit. Mga kapatid, na malinis na sangkap. You know? Okay. Yun nga. No. Yung mga nagsabi ng makro, yung mga nagsabi na makro, nagkaiba-iba sila kung bakit sinabi na makro. Sinabi nila makro dahil sa medical na usapin. Sinasabi nila makro dahil sa tinatawag na legal na usapin. Okay? Ito yung mga, maingay itong mga makro. Maingay sila. Saan sila hindi sila nagkasundo sa pagiging, saan ba pwedeng ituring na makro? Sa medical issue o sa legal issue? Okay? Kasi kung sa legal issue, mga kapatid, nangangailangan talaga ng proof. No? Ibig sabihin, pag sinabing legal issue, yun yung hadith, yun yung tinatawag na sharia, yun yung tinatawag na Quran, yun yung ijma. Sa medical proof, marami pwede ito. Medical proof kasi nagiging makro ito dahil sa magkakaroon ng tinatawag na ketong nga. O kaya ay maaari magsanhi ng sakit sa balat. Diba? Kaya sinasabi lang ito ay tinatawag na makro. Okay? Masyadong tinatawag na silang mahigpit. Okay, let's talk about of course, pangatlo na proof. Walang mapananaligang hadith o athar hinggil sa pagiging makro ng tubig na pinainit ng araw. At ang naiulat na ito ay nagdudulot ng ketong ay mahina ayon sa napagkasunduan ng mga pantas ng hadith. Okay, yun po yung mga kapatid. Now, let's talk about the pangalawang issue. Pangalawang issue ng musakhan. Ang pangalawang issue ng musakhan, hatol sa paggamit ng tubig na pinainit sa pamamagitan ng isang poro at malinis na sangkap. Okay, yan ha. Musakhan na tayo. Kanina, musammas. Ang musammas, ito yung gamit ang araw at gamit ang solar heaters or solar system. Ang solar system ba ang tawag doon? Solar panel pala. So. Okay, musammas ha. Kasi kanina, under tayo ng musakhan. Okay, issue sa musakhan.
Ibig sabihin, unang issue, yung tubig ng al-musyammas. Don't worry mga kapatid, lahat ng mga naitalakay natin dito, lahat yan ay sinulat ko. Kasi once at the end of the day, kayo ay magkakaroon ng PDF nun. You know, detalyado yan, inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? You know, magiging book na yan. Magiging tinatawag na libro na yan, inshallah. Okay? Pangalawa, yung paggamit ng tubig, hindi, inchik. Ano pang ginagamit natin? Na pinainit sa pamamagitan ng isang poro, okay, at malinis na sangkap. Ito yung mga kaldero, halimbawa yung ano pa yung anong tawag dyan? Arinola? O arinola ba? Kaserola. Kaserola pala, sorry. Pero sa amin kasi yung arinola ginawang kaserola eh. Okay. Takore. Okay. Of course, walang duda kung pinahintulutan, so ang hukom nito, ang hatol dito ay, okay, let's talk about sabihin nating rules. Pag sinabing rules, ito yung tinatawag na hukom. Ito ay jaiz. Ibig sabihin ay permissible. Permissible pa rin. Pinahihintulutan pa rin mga kapatid, no? So pinahihintulutan at sapat na ang paggamit ng tubig na pinainit ng isang puro at malinis sa sangkap. Kaya si Ibn Taymiyyah ay sumipi ng isang scholarly consensus sa bagay na ito. No? Sabi niya, ijma. Ito ay pinagkasunduan ng mga fuqaha, ng mga scholar, at walang pagtatalo sa bagay na ito. Na ano yung tinatawag na katibayan? Of course, ang katibayan mula sa athar. Ibig sabihin mula sa hadith athar, na kung saan ito yung narration o salaysay ng mga sahaba. Sa authority ni Umar bin Khattab, radiyallahu anhu, sinabi niya, innahu kana yatawaddau bil hamim wa yagtasilu minhu. Siya ay nagsagawa ng pagwudu gamit ang mainit na tubig at siya ay naliligo mula rito. Si Umar bin Khattab pa rin yan. Samantalang sinabi niya kanina, ay huwag kayong gumamit ng pinait. Oh, ito yung pagkakaiba. Yun. Kay Umar bin Khattab yung kanina, yung galing sa araw. Okay? Natural heater, kumbaga. Kaya yun ang sinabi niya. Samantalang yung posisyon na ito, yun yung mga pinakuluan talaga, gamit ng mga makabagong sangkap o kaya mga malilinis na sangkap. Malinaw? Na kung saan, sinabi niya, no, nakasalay siya tungkol sa kanya, annahu kana yatawaddau bil hamim wa yagtasilu minhu. Siya ay nagsasagawa ng pagwudu, gumagamit ng mainit na tubig, at siya ay naliligo mula rito. Diba? So yun yun. Then, of course, another proof, sa authority ni Ibn Umar, ito, yung anak ni Umar bin Khattab, sino siya? Si Ibn Umar, radiyallahu anhu, si Abdullah bin Umar. Na kung saan ay sinabi niya, annahu kana yatawaddu bil ma'il hamim, siya ay nagsagawa ng pagwudu gamit ang mainit na tubig. At gayon din napatunayan sa authority ni Ibn Abbas, radiyallahu anhu, sinabi niya, la ba'sa ay yugtasala bil hamim wa yutawadda min. Walang masama sa paliligo o pagsasagawa ng wudu gamit ang mainit na tubig. Okay? So lahat ng yun ay hadith athar. Ang tawag dyan mga kapatid is athar. Plural ang tinatawag na athar. Malinaw? Na kung saan plural lang athar. Nang ibig sabihin, ito yung mga salaysay na napatunayan mula sa mga sahaba at mga tabi'in at sumunod sa kanila. Okay, yun ang tawag dyan is athar. Of course, bukod sa athar mga kapatid, ay walang duda yung ijma. Pinagkasunduan ng mga ulama na si Ibn Taymiyyah ay sumipi ng isang pinagkasunduan ng mga scholar sa bagay na ito. Okay? Kasi sinabi ni Ibn Taymiyyah, ayun nga, ay tungkol sa dalisay na kagamitan tulad ng kahoy, tambo at mga tinik
ito ay hindi makakaapekto batay sa napagkasunduan ng mga scholar. Ibig sabihin, kahit pa halimbawa, yung gamit ng, alam mo yun, nagpainit ka, no? Tapos yung panggato na ginamit mo ay najis. O, dumi, halimbawa. Okay? Galing sa, ano ba yung pwedeng, sangkap na najis na pwedeng maging apoy? Puso negro. Kain ng kalabaw. Nasubukan nyo yun? Puso negro. Hindi, yung gawing panggatong. Puso negro tubig. Ang tinutukoy natin dito, yung panggatong. Okay? Halimbawa, mga kahoy. Tapos yung kahoy na ito, ano mang panggatong na yari sa tinatawag na, sabihin natin dumi. Okay? O tubol mo. O, pa tayo lalayo. Sa'yo na lang. O, halimbawa, hindi ba yung ginagawang gas? Saan galing yun? Galing sa dumi yun. O, di ba? O, basta najis. Basta najis, mga kapatid. Kaya sa maaari isipin ng tao, ala, galing pa ng dumi yun, so bakit natin ginagamit? Bakit pa natin? Sabi mo agad, najis yun, bawal yun, haram yun. Pupus ka agad sa Facebook. Pangangalandakan yung mga maling tanataw na fatwa. Subhanallah. Kasi yun ay, kumbaga, sanhi ng kamangmangan sa tanataw na Sharia. Mayroong specific na, sabi natin principles, o sabi natin kaida. Sabi ng mga ulama, idha tagayyarat as-sifa, tagayyarat al-hukum. Okay? Kapag nabago ang katangian ng isang bagay, nababago ang hukom nito. Huwag niyong kalimutan yan. Mahalagang bagay yan. Okay? Kapag nabago, totally nabago yung katangian ng isang bagay, ay mababago rin ang hukom nito. Okay? Mababago yung hukom, mababago yung rulings. Halimbawa, yung tae o yung mga dumi ng tinatawag ng mga bago pa siya nagiging gas, di ba? So, doon, dyan, najis talaga yun. Dumi talaga yun. Hindi mo talaga pwedeng tangkilikin yun. Hindi mo pwedeng ibinta yun kasi bawal magbinta ng najis. Ninaw? Hindi mo pwedeng tangkilikin yun, mga kapatid. Hindi mo pwedeng bilhin yun, hindi mo pwedeng ibinta yun, hindi mo pwedeng pakinabang yun kasi nga najis yun. Pero nung ito ay sinunog na, okay, nagiging abo na. So totally nabago yung karakter niya, nabago yung sifa, katangian niya. So mababago rin yung hukom. Hindi mo pwede tanatog dalhin yung hukom dati sa bago. Okay? So yun ang prinsipyo ng Sharia. Kapag nabago yung katangian, nabago ang hukom. Kaya pwede na siya from bawal to allowed. Ganun lang Islam eh. Islam is a flexible religion. Okay? Yung dating baboy nga, bawal kainin. Pero in a certain situation, pwede mong kainin. You know? Okay. Malinaw mga kapatid. Yes. Ano na? May pangalawang paggawa ng pupo. Pupo? Yung yung tae. Okay. Yung hinalo sa carbon. Hinalo sa? Carbon. Carbon. Dominant yung tubig kasi sa carbon. So, ano doon pa? Carbon dioxide? Yung carbon talaga yung tubig. Okay, tapos? Pinapapigit siya kasama yung tayo. Pero mas 70% yung dumi. Para daw sa alin yun? Ginawang uling na. Ginawang uling. O yun, halimbawa, gagamitin mo siya ngayon panggatong doon sa pinakuluan tubig mo. Okay? Unang-una, walang kinalaman yung panggatong doon sa tubig na gagamitin mo. Hindi ba na matalsikan? Okay? Maliban lamang kung ilagay mo doon yung talaga sa loob ng tubig. Kasi ang problema kaya sa atin iba, mikos-mikos ba? Di ba? Halimbawa, I will give you an example. Bakit karamihan sa atin mikos-mikos? Halimbawa, sinasabi ng iba, wag kang hindi tanggap yung sala mo. Kasi bakit? Hindi ka nag-adan. O hindi ka nag-ikama. Kasi walang, di ba? Alam mo, mag-isa, nagsala ka ng dhuhr, na late ka. So, wala ka ng jama'a, mag-isa ka lang. O kahit jama'a, sabihin natin jama'a. Kahit grupo, kumbaga. Sabihin, tapos sabihin, Allahu Akbar, walang ikama. Walang adan, walang ikama. Tapos sabihin, mayroong isang nasa likod. Pagkatapos, uy, iulitin natin ang sala natin. Bakit? Kasi wala tayong adan sa walang ikama. Di ba? So, ito yung mikos-mikos ba? Kasi hindi naintindihan yung hukom. Okay? Yun ay walang problema kasi walang kinalaman ng adan sa validity ng tinatawag na sala.
Okay? Pwede ka, tanggap pa rin ang sala mo kahit walang Adan at saka walang ikama. Kasi hindi kondisyones ang Adan at saka ikama para maging tama ang sala mo. Mahina yun. So yun yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pero may na-miss kang may na-miss kang bagay na dapat. You know? So yun yun mga kapatid. So wag nating imikos-mikos. No, hindi naman halo-halo yan. Oh. Sinang sabi? Papuntahin dito yung nagsabi. Ah. Naging adobo na daw. Ayan na. Kapatid ha, huwag nating i-apply ang kaida sa maling paglalagyan. Okay? Ayun na, hindi sakop ng kaida na yun, mga kapatid sa pananaw. Baboy pa rin yan. Kaya nga, kahit nga baboy pa rin yung pagkaluto. O, doble na yung pagiging baboy. No? Sa restaurant, yung alak, ginagawa sa pagkain. Okay, good. Alam ko, pagkain na naman tayo. Napunta na sa pagkain na mahabang usapin na yung tahara. Okay, sa mga chef dyan. Okay? Of course, yung alak, tapos hinalo doon sa pagkain para maging flavor of the month. Mga ganun, para pampalasa daw. Now, dito nagkaroon ng khilaf ang mga scholar natin. Nagkaroon ng different opinions, mga kapatid, sa pagiging pwede at saka hindi pwede. Okay, sa mga nagsabing hindi pwede, safe yun. Kasi totally hindi pwede talaga sa kanila. Di ba? O sa mga nagsabing pwede, may mga pamantayan sila. Kung bakit tinatawag na sabihin natin na pwede. Pwede lamang ito kung tinatawag na hindi mangingibabaw ang alak doon sa tinatawag na pagkain. Kasi once nakapag ginalo yun, wala na siyang athar. Kung walang epekto, walang amoy, wala lahat doon yung spirit ng alak, para sa kanila pwede yun. Kasi nga, bakit? Yung principle na yun. Kasi nawala to, disparage, kumbaga nawala talaga siya. Parang not existing na rin ang hukom noon. Kaya nga, bakit pa magbalagay ka ng alak? Kasi bakit? Mahilig ka kasi sa issue. Gano'n lang naman yan eh. Kaya huwag kang maglagay ng ano ha? Sa mga halimbawa guys para sa may percentage yan sa Yes, of course, kinakailangan may percentage yan. May mga percentage naman sila yan eh. Okay, pero kinakailangan talaga, mas safe talaga. Bakit? Mayroon namang pampalasa na iba. Di ba? Bakit pa kailangan alak? Di ba? Pero kung ikaw, halimbawa, nagtatrabaho ka sa isang restaurant at hindi mo mapigilan yun kasi yun talaga yung protocol nila, siguraduhin mo talaga na hindi mangingibabaw yung alak. Okay? Ibig sabihin, mawala talaga yung spirit ng alak. Otherwise, kasama ka doon sa mga pagbaano na yung bawal. Okay. Pag-usapan natin, tapos na? Last, paglilinis na gamit ang haram na tubig. Ito ngayon. Okay? Pang-ano na ito? Ibig sabihin na pang-9 na. Kasi 9, ito'y kabilang pa rin sa natural, mutlak, maul mutlak. Usapin ng maul mutlak. Okay? Pang-9, kasi kanina yung musakhan, pang-8 yun. Pang-9, paglilinis gamit ang haram na tubig. Pag-usapan natin ito kasi may mga tao talaga gumamit ng haram na tubig. No? At paano, Ustaz? Ano yung sitwasyon na pwedeng maging haram pala yung tubig? Sige nga. Kayo nga, isipin nyo nga yan kasi total, marami naman kayong isip. Oh. Ha? Oh. Jumhur. Okay. Pang-9 is gamit ang haram na tubig. Yes! Halimbawa, yung nakaw, galing sa pandarambong, galing sa pang-aagaw, sa pilitan, ito yung tinatawag na sabi natin consider na haram. Walang duda. Okay? So, pwede mangyari yan. Halimbawa, wala kang pangudo. Tapos, meron kang nakita doon na tubig na nakasecured. Okay lang sana kung para sa pampubliko eh. Nakakulong pa talaga, may kandado pa talaga. Tapos ang ginawa mo ngayon ay sinapilitan mo ngayong buksan para mayroon kang udo.
Oh. Sa pinakaupo sa siya, nakita niya may tubig, kinuha. Pagbukas na nakaupo lang. Wala ng tubig. Uli naman kaya ay nasa loob ng bakuran. Di ba? Ibig sabihin, under the property ng isang tao. So, walang duda, di ba? So, ipamimilit mo na, mayroon, kailangan akong magbudo. Nakita ko yung tubig, kailangan namang tatayo lang ako dito. Di ba? Yun ang tinatawag na haram na tubig, mga kapatid. Now? Okay. Ang paglilinis ay may bisa kung ginawa gamit ang haram na tubig. Sabihin, pwede rin siya. Hindi ko sinabing pwede magnakaw, Yun yung mga mikos-mikos na isip. Huwag sabihin, ano ba yun? Ano maglasing ustad? Yan, pinahintulutan ng pagnakaw. Hindi ka kasi nakikinig ng mabuti. Palibas, puro ka cellphone dyan. Mamaya, pag tinanong ka, hindi mo alam masasagutin kasi puro ka cellphone. Di ba? Tapos, idadawal mo pa ako sa Facebook. Sabihin mo na ito yung turo ko. Pinos pa talaga, ano? Di ba? Sulitin ko, hindi ko sinabi na pwedeng magnakaw. May bisa ang pagnanakaw. Okay, ang sana sabi natin dito, yung paglilinis gamit ang haram na tubig na katulad ng pagnanakaw, anumang katulad dito. Okay, kapag ginamit ito sa tahara, may bisa pa rin yung tahara mo. Kasi walang kinalaman yung tinatawag na pagnanakaw doon sa paggamit mo ng tubig bilang pangudo. Wala po yun. Parang ano ba? Parang sa Hajj. Halimbawa, nag-Hajj ka. Wala kang sasakyan. Iman ako nakita motor. Ginamit mo yung motor. Di ba? Para lang makapunta ng Arafah. Di ba? So yun yung, may mga ulama na ulo, may mga certain mga scholar nagsabi na ito ay hindi pa rin tanggap yung kanyang tinatawag na ano. Pero ang malakas sa opinion sa bagay na ito, hindi pa rin ito connected doon sa gawaing tinatawag na sabi nating ritual ng Hajj. Okay? Pero yung misa ginawa mo, walang duda, violation talaga yun. May kapananagutan ka sa bagay na yun. Pero yung validity nung ginawa mo na ibada, okay? Ay sabihin natin ay walang tinatawag na kaugnayan. Yan, just like that. Pag Hajj sa walang tasri, wala kang tasri. Dahil bakit? Nabudol ka. Diba? Na ano ka ng 4,000 lang, bibigyan ka lang ng ID. Tanggap pa rin yung Hajj. We cannot say na hindi tanggap ang Hajj mo. Kasi wala namang proof eh. Kasi sa panahon ng propesa lang ba, may tasri ba? Wala namang tasri Di ba? Pero mayroong violation ka kapag ginawa mo yun. Walang duda. Mayroon kang violation. Di ba? Na kailangan ka magtauba, kailangan kang humingi ng patawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun lang yun mga kapatid. Pero hindi ko sinasabi dito na magas kayo ng walang tasri You know? Kasi bakit ako ang problema? Kami ang problema. Hindi lang ikaw. Kami. Okay? Malinaw? So ito ay tulad ng sapilitang kinuha sa may-ari o ninakaw ng isang tao. Ngunit gayon pa man, ay may kaakibat na kasalanan. Tama, halimbawa, nagwudu ka gamit sa galing sa pagnanakaw na tubig. Tama pa rin ang wudu mo. Acceptable pa rin ang wudu. Basta yung wudu mo ay naayos yung pagpamamaraan nito. Okay? Pero may kaakibat kang kasalanan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Of course, itong opinion ng karamihan mula sa mga Hanafiya, Malikiya, at Shafi'iyya. Okay? Ibig sabihin, okay. Sinong tumutol? Okay. Ito ay pwede. Okay? Pwede. At ang opinion na ito ay okay, agreed. Okay, among the scholars, among the madhab, except Al-Hanabila. Ayun, kasi mahigpit sa bagay mga Hanabila. Okay. So, ito ay dahil, anong kanila, ang justification na ito ay pwede? Sabihin, acceptable pa rin yung tinatawag na, sabihin natin yung kanyang wudu. Ito ay dahil ang panuntunan ay kung ang pagbabawal ay tumutukoy sa isang bagay, maliban sa mismong bagay na ipinagbabawal, kung gayon hindi ito nagpapahiwatig ng kasiraan at katiwalian. Ang tanong, ano bang pagbabawal dito? Na nakasaad? Yung pagnanakaw. Hindi yung pagbabawal na bawal kang gumamit ng tubig ng sanhi ng pagnanakaw. Malinaw? Bawal dito ang pagnanakaw versus gamit
Okay? Sa wudu, o mula sa ninakaw. Okay. Now, sa gitna, meron tayo tinatawag na forbidden. Ang tanong is, saan sa dalawa, pagsabing sa dalawa, yung teksto, yung nagpapatunay ng teksto ha, yung clear proof. Okay? Merong clear proof, merong tinatawag na Quran, Hadith. Ano? Saan sa dalawa, yung pagbabawal na ito? Dito or dito? Sa pagnanakaw. Kasi literally, bawal talaga yung Quran man sa tinatawag na Hadith. Bawal kang magnakaw. Pero wala kang patunay, wala tayong patunay, okay? Wala tayong teksto na mailalatag dito, di ba? Na sa pagbabawal na gamit ang ninakaw. Di ba? So, ibig sabihin dito, kasi ano bang klaseng ano yan? Principle yan. Eh, maanong tao, di ba? Okay? Bawal na nga. Tapos gagamitin mo pa. Galing sa nakaw, di ba? Okay. Bakit? Bakit? Kasi minsan, mikos-mikos kasi yung isip ng tao eh. So dito, clear. Ibig sabihin, clear dito kasi walang proof. Kasi kung may proof, talagang totally, wala bawal talaga. Now, ibig sabihin dito, acceptable. Pwedeng, yung wudu mo is tanggap. Tanggap pa rin yung wudu mo, pero yung gawain mong pagnanakaw, wala kang lusot doon. Meron ka rin kasalanan. Okay? Yes. Ano po? Paggamit ng? Pagda-download sa mga Torrents. Walang, kung ito ay may tuturing na pagnanakaw talaga yun. Di ba? Pero kung nanood ka ng download mo, pwede ka nang manood. Ganun lang naman yun, mga kapatid. Pero yung ginawat mong pagnanakaw, kung pagnanakaw talaga yun, labag sa batas, pagnanakaw, nasabi natin pwede yun. Samantalang labag sa batas. O ganun lang naman yun. Okay? Ganun din dito, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. So, naintindihan nyo na. Pero may mga ulama talaga na ginawang mekos-mekos ba? Since paano magiging tanggap yun na samantalang yung means is bawal. Kaya naintindihan natin sila, ganun yung kanilang isip. Diba? Kasi yung means nga na ginamit niya, bawal. So, eventually, hindi rin pa rin ito pwede. Kasi yung means na ginamit niya is bawal. Diba? So, may mga ulama na ganun ang prinsipyo. Alam mo kung para hindi kayo maguluhan, huwag kayong gumamit ng tubig ng wudu na nanggaling sa nakaw. Tapos lang naman yan eh. Okay, yan lang naman eh. Kung gusto ng clear at wala tinatawag na isyo, huwag niyong gawin yun na mag-wudu kayo, magliligo kayo, gamit ng pandarambong, ginamit na mula sa tinatawag na nakaw o mula sa sapilitan. That's the perfect way. Pero kung kinakailangan, dahil sa tawag ng pangangailangan, we do not condemn. Na mali yung ginagawa niya, na yung kanyang pagligo, yung kanyang pagwudu, paglilinis, ay hindi acceptable. Okay, we not condemn that. But we have to condemn yung ginawa niya mismong pagnanakaw. Okay, pandarambong. Pwede yung start pagkagamit mo tapos namin paalam. Yes, kasi maaaring may dahil sa kailangan, halimbawa. You will not know the situation kung bakit niya ginawa yun. Go ahead. Since na ito ay acceptable, may gantimpala pa rin yun. Kasi bakit acceptable eh? Sa batas, acceptable siya. So ibig sabihin, eventually, kasi tandaan at ibada yung tinatawag na ginawa niyang wudu. So kapag hindi siya acceptable, walang gantimpala yun. So sinasabi natin acceptable, inshallah may gantimpala yun. Pero at the same time, meron siyang kaakibat na violation. Na kinakailangan niya humingi ng kapatawaran sa Allah. Pambayad sa violation. Sabi niya, astagfirullah. Huwag na lang, no? Pero kung gusto mo talaga ng issue, bahala ka. So, ganito ang nangyari sa issue na ito, mga kapatid. Dahil hindi pinagbawal ng batas ang mismong paglilinis gamit ang iinagaw na tubig o ninakaw, bagos ang ipinagbabawal ng batas ay ang mismong pag-aagaw sa pangkalahatan.
Kaya naman, ang pagbabawal ng batas ay nasa labas ng mismong ipinagbabawal na bagay, kaya hindi ito pinapawalang bisa ang mismong gawaing paglilinis. Sa madaling salita, tanggap na gamitin ito sa paglinis na may kaanib na pagkakasala. Okay? So yun yung mga kapatid. So yun yung tungkol sa Ma'ul Mutlaq. So tapos na tayo sa Ma'ul Mutlaq, inshallah. Then next week ay yung Ma'un Najis naman tayo, inshallah. Then tafsir time. Any question? Wala kayong katanong tungkol sa bagay na yan? Anong tanong? Anong baboy? Bawal pa rin yung bro. Hindi pa rin naalis sa pagiging baboy niyan. Okay? Ha? Ano? Oo, tama. Yung principle na sabihin natin, nawawala yung pagiging makro, okay? Sa tuwing ito ay, kapag ito ay kinakailangan. O, patay mo muna.